Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara SRU, ang nagmamaganda ninyo parating ka-legendary guides na maghahatid ang latest update and fresh happenings about TVJ and legendary guides. And guys, dun po pala sa mga nabitin sa akin live nitong nakaraan. Pasensya na guys, hirap na hirap kasi ako mag-live bukod sa wala talagang signal sa probinsya namin. Hindi talaga ako sanay mag-live, no? So, update lang ako. And shoutout, gano'n. And medyo hinihingal din ako nga dahil alam niyo naman guys, nagpapagaling pa din ako. So, paputla nga, di ba? Kita niyo naman to sa video. Anyway guys, eto update na nga po tayo para sa ating balita ngayong gabing ito. So, isa sa nasagap natin balita ay tungkol dito sa bardagulan nila Vice and Ann Curtis. So, may issue na naman at gumagawa na naman ng ingay ngayon ang Showtime. Well, ito lang naman ang hindi natin gusto no sa Showtime. Sa pagiging original ng time show, check. Okay lang na ito ang kalaban ng TVJ sa ratings. Pero nagkakatalo kasi pagdating sa content. Madalas din kasi si Vice hindi rin po makapreno at laging nakakapagpahamak, pinapahamak yung iba nilang kasama. Kagaya ngayon, yung kanilang issue, napahamak pa si Ann Curtis dahil po ito sa endorsement. So pagdating sa content ay malayo talaga, no? Hindi tayo bow dito sa Showtime. Yan ang pinagkaiba. Makamundo daw, makabago, pasok sa henerasyon, puro paglabag naman at hindi na maganda yung natututunan. Nasa friendly competition ang TVJ and ang Showtime, ang Itbulaga at Showtime. Merong good relationships ang Showtime at ang Itbulaga, pero syempre pagdating sa ganitong klaseng issue, content na naman, dapat konting preno, konting tabas, ano ba ang tamang term? Kailangang putulan, sawayin ang Showtime para hindi na naman po maulit sa kanilang suspension. Well, nagbigay naman na po ng mensahe ito si Ann Curtis at sinabi niya na, "Morning everyone, guys, kalma. No need for such negative energy. Vice and I are fine. It was a lapse of judgment on both sides. At least we can move forward and be careful." Ganyan ang biroan backstage. But, syempre, dapat iba pag on air. Kaya kalma. It's a beautiful day. Gawin na lang. Bida ang saya. #everyday. Haha. So, para sa akin, nilinaw dito ni Ann Curtis na dapat nagpreno din nga itong si Vice. Kasi ganyan talaga sila sa likod ng camera, pero dinala ni Vice on air. But ganun pa man, still okay pa din naman daw sila. Walang tampuhan and all. For me, pinaalala ni Anna kay Vice sa post na to, na dapat wag dalhin on air yung kanilang biruan. Be careful na nga lang daw next time. At least, we can move forward na nga raw. So, meron namang paghingi ng tawad itong si Vice Ganda ay put Ann in an uncomfortable situation. Wrong. Sorry. So, may pag-sorry na naman siya dito. Eto na naman siya. Anyway, at least nag-sorry, di ba? Pero sana nga lang ay hindi na po maulit. Marami nagsasabi na pahamak daw talaga si Vice Ganda. Sa comment section, puro ganun, pahamak kasi si Vice. Naramdaman daw ng mga netizens kasi na napikon din ito si Ann Curtis, kaya sila na lamang ang nagalit para sa kanya. So, magandang nag-sorry itong si Vice, pero sana hindi lang siya hanggang sa sorry. Tapos mamaya ay ayan na naman siya. Kasi dun kay Karil, nag-sorry din po siya. 'Di ba? Pero eto na naman siya. Kasi pag nag-sorry ka, guys, iaminado ka sa pagkakamali mo, parang lalong tumataas ang respeto natin, ano? Pero pagdating kay Vice, bakit parang, parang
Wa-effect na ang sorry dahil paulit-ulit lang din naman pero sana this time totoo na po yan. And sa mga naguguluhan, bardagulan po kasi ito sa endorsement kasi 'di ba si Ann ay Jollibee, si Vice Ganda is McDo. So meron dong script na parang pinabasa ni Vice Ganda kay Ann yung kanyang linya sa McDo endorsement niya, nice. Ganda. 'Di ba ganun po yung ano niya, yung linya niya sa kanya endorsement sa McDonald's kasama si Mama Pau na nice, ganda. Yun yung linya niya doon. Tapos pinabasa niya kay Ann Curtis, endorser nga po ng Jollibee. So sabi ni Ann, baka girl, patanggal ako. Yun yung ano niya, naging reaction niya kay Vice kasi parang hindi rin pumasok agad sa isip niya, ay oo nga, linya niya ito sa sa McDonald's. Alam niyo naman laging pinagtitripan itong si Ann Curtis, 'di ba, ni Vice Ganda. Lagi rin silang may bardagulan sa endorsement. Okay kung nagpapagalingan sila sa pagkukonbinse sa mga tao. Babatuhan ng kanya-kanyang linya. Pero yung ipapabanggit mo dun sa isa, yung linya mo doon, baka nga naman mapahamak pa si Ann Curtis. Matanggal si Ann Curtis sa pagiging endorser ng Jollibee niyan. And kabadong-kabado si Ann. To be honest guys, kabadong-kabado si Ann kasi baka daw matanggal siya. And sabi niya, basta pag natanggal daw siya sa pagiging endorser, si Vice Ganda ang magbabayad sa kanya. Babayaran siya ni Vice Ganda. Anyway, yun lang naman ang komento kasi ng mga netizens dito. Baka mamaya masuspinde na naman ang Showtime. Si Vice kasi wala rin preno at hindi daw nag-iisip. Lagi na lamang daw pong pinapahamak ang mga kasama. So, sana naman daw sa sunod ay ingat-ingat na dahil mawawala na naman ang panonoorin ang mga Showtimer kapag nasuspinde na naman daw sila. Samantala, dahil nga sa muli na naman pong umingay ang Itbulaga, ang kaso dahil nga ang Tape Inc. ay umapila at hindi matanggap po ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Muli pong napag-uusapan ng mga netizens ang tungkol dito kay Mr. T. Tony Toviera na siya pong middleman sa issue na ito, Kaligyo Tarikads. Tahimik daw po kasi masyado. Ito lamang daw ang makakapagbigay linaw, kasagutan at makakapag-solve ng problema ng tape at ng TVJ. Kaya dapat lumutang na daw siya at magsilbing ebidensya. Pero guys, nananatili na okay po ang relationship ng TVJ kay Mr. T. Nung kasal nga po ni Maine Mendoza, makikita niyo dito na may picture si Henyo Master with Mr. T. Meaning, okay naman yung relationship nila kahit meron pong problema between Tape and TVJ. Itong si Mr. T, nasa pa rin meron kasi siyang share sa Tape. So, ipit na ipit din po siya sa sitwasyon. And base sa nabasa nating article nitong nakaraan, sabi ni Tito Sen, hindi na nila ine-stress itong si Mr. T dahil baka pag-inita ng tape. So, labas siya sa usapan. Pero ang mga netizens sinasabing hindi maaaring labas sa usapan si Mr. T dahil siya ang bukod tanging makakapagresolba ng problemang ito. Hindi maaaring hindi madawit ang pangalan at madamay ang pangalan ni Mr. T dahil unang-una sa lahat, siya ang kausap ng TVJ and siya rin po ang kausap ng naunang producer ng TVJ which is ang PSI. Sabi ni Intra de Bols, until now di pa rin lumalantad ang mga Toviera. Dapat lumantad na sana si Tony Toviera para mayroon ding ebidensya. Mr. T can be a useful and reliable witness. So, pati po sa Marikina RTC, hindi po tumayong witness si Mr. T, no? Hindi panig sa TVJ, hindi pumanig sa Tape Inc. So, hindi po siya nag-witness. Siguro para makaiwas din nga kasi malamang mahati talaga siya dito.
Pero tinig kasi ng mga tao, kailangan talaga na makapag-decide si Mr. T kung kaninong panic siya. So, meron po siyang share sa tape at mahirap ding bitawan yon basta-basta kasi malaki rin. Pero yung kanilang friendship naman sa TVJ, hindi rin naman niya po pwedeng talikuran na lang. Iwan na lang sa ere ang TVJ, di ba? So, ang hirap din. Ang hirap. Pero alam niyo ang maganda dito? Or should I say ay magandang pag-uugali ng TVJ? Is yung hindi nila pinipressure si Mr. T, hindi nila iniipit na sa sitwasyon na kailangan mamili ni Mr. T, sila or ang Tape Inc. Doon mo makikita na napakabuting kaibigan ng TVJ, napakabuting mga tao. So kahit naapakan na sila ngayon, naagrabyado, ninanakawan ng titulo, ay ando pa rin yung pagiging mabuting tao nila. Samantala, sabi naman ni Paul Binuya, magandang gabi, si Toyo Man. Yan yung kolektor ng mga nilumang gamit. Ala na talaga, kahit sino na lang ang pinupulot ng mga halusfus. Tape para lang makasurvive. Patay kung patay. Biruin mo si Toyo Man, Kines, wow. Pati mga host, nasasapawan ni Toyo. Si Tolongkis Isko at Toyo, pareho na silang may toyo. Damay na rin pati mga kasama sa show. Nagkatoyo na rin. So ayun, Kaligit Tarvigans, pero at least 'di ba? Tinanggap man ni Toyo yung work dito sa Tape Inc. pag-guest. At least andun pa rin, dama mo yung respeto niya sa TVJ. Hindi kanya mabanggit. Itbulaga. Hindi rin po niya mabanggit ang pinakamasaya. Basta, show na to. Bala na kayo mag-isip anong programa to. Ganon, ang dating. Samantala, sabi naman dito ni Image Driven, magandang gabi. Sana gumaling na at bumalik na sa normal health si Lodi Melso Campo. Magaling naman na po siya. Yun nga lang yung vitamins maintenance po niya panghabang buhay na yun. Kumbaga ay tuloy-tuloy lang ang pag-inom niya no maintenance niya. Pero magaling na po siya. Sabi naman ni Troy de la Cruz, kung sa personal niya makikita si Miles, hindi naman siya mataba. Umayat na nga siya ngayon eh. Yes! To be honest guys, maganda ang katawan ni Miles. Hindi po siya chubby na yung kagaya nung, grabe naman kasi makalait yung mga tao. Kala mo naman idambuhala na itong si Miles, pero ang ganda niya. Okay naman po yung katawan niya. Ang mga bashers lang talaga, mga wala pong magawa sa buhay. Kaya pati health ni Melso Campo, hindi na nila iniisip, mga wala na silang pakialam. 'Di ba? Kinarir ang pagkakaroon ng masamang ugali. Nako po, mga wala na pong pag-asa yan. Kahit ilang taon pa ang dumaan. Sabihin New Year, magbabago na. Naku, kahit ilang taon pa ang dumaan, di po magbabago ang mga yan. So, yun lang muna guys sa aking update para sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.